Buwan ng Hulyo taong 2020, kasagsagan ng pandemya ay umalingaw-ngaw ang isang balita na si Ruben Ecleo ay natugis na ng batas sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Guilty ang hatol ng Cebu RTC kay Dinagat Island Representative Ruben Ecleo Jr. kaugnay sa kasong pagpatay sa kanyang asawang si Alona noong taong 2002. Reclusion perpetua o kulong na hanggang sa 40 taon ang sentensya sa kanya. Si Ecleo Jr. naging pamoso o tanyag dahil siya ang kinikilalang Panginoon at Supremo ng isang kulto na kilala natin sa bansag na PBMA o ang Philippine Benevolent Missionaries Association na may daan-daan libong mga tagasunod noong dekada 80 hanggang 90 sa 15 mga bansa. Pero ang lubos na nagpaputok ng kanyang pangalan ay nantudasin nito ang kanyang asawa at masaki rin ang 4 na miyembro ng pamilya ng asawa na kinabibilangan ng ina at 3 kapatid nito noong taong 2002. Ano ang aba ng malalim na bumabalo sa pagkatao nito at nagawa niyang pagpapaslangin ang sarili nitong asawa dahilan upang madeklara itong isang public enemy number 1 sa Cebu. Sa pamamayagpag ng kanyang kulto na naitatag ng kanyang ama noon pang dekada 50 ay bumuo siya ng isang hukbo mula sa mga miyembro nito na kanyang inarmasan ng mga matataas na kalibre ng baril para marahil sa proteksyon nito mula sa mga pagtatangka. Pero ang pinakalayunin niya ay upang itumba ang mga taong kakalaban sa kanya. Ang pamamayagpag ng kanyang kulto ay naging daan din upang makuha niya ang kapangyarihan ng gobyerno at lalong makadagit pa ng mga inosente. Naging alkalde at congressman ito sa Dinagat Island ng isang termino. Dahil dito ay lalong namayagpag pa ang pangalang Ecleo sa Cebu at naging makapangyarihan ito na naging daan para pasukin din ito ang mga ibang mga ilegalidad tulad ng droga at pagpupundar ng mga armas para lumakas ang kanyang binubuong hukbo. Halina't ating mas kilalanin at balikan ang buhay ng isang notorious na leader ng isang kulto na si Ruben Ecleo sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Ang pangalang Ecleo ay nakilala dahil sa grupo ng PBMA at ang nasabing grupo o kulto ay itinatag ni Ruben Ecleo Sr. na ipinanganak noong ika-9 ng Disyembre taong 1934 sa isla ng Kabilan na sakop naman ng Dinagat Island. Siya ay nagmula sa isang mahirap na pamilya at ang ama nito ay isang kilala na manggagamot. Sa edad na 11 pa lamang ay sinimula na niya ang kanyang ministeryo at taglay umano niya ang kanyang kakayahan na gumawa ng himala at makausap ang iba't ibang uri ng mga espiritu. Taong 1952, sa edad na 17 ay nagtungo siya sa Estados Unidos upang lumahok sa isang service study tour kung saan doon mas lalong napalawa ang kanyang kaalaman. Taong 1953 ay bumalik siya sa Pilipinas at taong 1955 ay pinakasalan nito si Glenda Boray at nagkaroon sila ng 8 anak. Bukod pa sa asawa nito, hindi lamang di umano isa ang kinakasama ni Ecleo Sr. dahil may tinatawag din itong mga spiritual wives. Sa pagbalik niya sa Pilipinas, nagsimula siyang magsagawa ng missionary works at nilibot niya ang iba't ibang lalawigan sa Mindanao at Visayas. At sa unang bahagi ng 1960s ay nabuo niya ang kanyang tagasunod na tinawag na First 13. Sa pagpapalawak niya ng ministeryo, mas dumami ang kanyang tagasunod at ipinakita niya ang panggagamot. Taong 1965, naitatag ang PBMA at doon tinawag siya bilang Divine Master. Ang paniniwala ng nasabing organisasyon ay gaya rin ng sa Kristyanismo, Budismo, Hinduismo, Judaismo at Akashic Doctrines
at nagpapatupad sila ng pagbabawal sa mismong alak at sigarilyo at iba pang mga bisyo. Bago pa man ito, sinasabing naging alkalde siya sa Dinagat Island noong 1953 at tumagal ang kanyang pamumuno ng 24 na taon na nagwakas noong siya ay pumanaw. Sa kanyang pagkawala, doon napasa kay Ruben Ecleo Jr. ang pamumuno sa grupong itinatag ni Ecleo Sr. Siya ay pinaniniwala ang reincarnation ng yumao niyang ama. Sa pamumuno ni Ecleo Jr., umabot sa 30 kalahating milyon ang miyembro ng organisasyon sa 15 mga bansa. Tulad ng kanyang ama, siya ay kinilala din bilang Supreme Leader at naging matunog na rin ang kanyang pangalan. Dahil dito, pinasok niya ang mundo ng politika kung saan siya ay naging mayor sa Dinagat Island sa loob ng 4 na taon at naging isang kongresista sa loob ng ilang taon. Sa kabila naman ng kanyang pagkakakilala, ang pagpasok niya sa politika ang naging dahilan ng unti-unting pagbagsak niya kung saan unti-unting kumalas ang mga kasapi ng PBMA at nasasangkot na rin siya sa kasong may kaugnayan sa korupsyon at iba pang mga iligalidad. Sa mga punto ring iyon ay unti-unti niyang nilalabag ang mga patakaran ng kanilang simbahan. Ngunit sa kabila naman ng mga ito, tila hindi pa rin ito naging hadlang dahil nakapag-asawa siya ng mas bata sa kanya na nagngangalang Alona Bacolod. Isang araw, noong buwan ng Enero taong 2002, isang balita ang gumulat sa publiko kung saan natagpuan umano ang katawan ng babae na wala ng buhay at nakabalot sa garbage bag sa isang bangin sa Cebu. Ang nasabing katawan ay kinilala na si Alona Bacolod na asawa ni Ruben Ecleo Jr. Bakas umano sa katawan ng biktima ang tinamo niyang pambubugbog. Ayon sa investigasyon, sinakal ito bago tuluyang mawala ng hininga at sa mismong puntong iyon, agad na tinungo ng investigador ang pamilya ni Alona at ang tinuturong pangunahing suspect ay si Ecleo Jr. At ang hinalang ito ay lumakas pa noong agad na nagtungo sa Dinagat Island si Ecleo at napansin ng mga tao na tila walang pakialam sa natagpuang walang buhay na katawan ng kanyang asawa. Nang matagpuan naman ang bakas ng mga dugo sa bahay ng tinutuluyan ng mag-asawa, doon mas tumindi pa ang kaso at sa pamamagitan ng testimonya ng kapatid ni Alona, sinabi niyang nalulong umano sa ipinagbabawal na droga ang kinikilalang Supreme Master ng PBMA. Dahil sa salaysay nito, tiningnan ng mga otoridad ang nasabing anggulo at sa loob ng ilang buwan na investigasyon, ika-19 ng Hulyo taong 2002, inilabas sa korte ang isang warrant of arrest laban kay Ruben Ecleo Jr. Sa mga panahong iyon, sinasabing nakapagtago na siya at dahil sinasabing may pumuprotekta rito, doon na nagsama ang mga pangkat ng AFP at iba pang otoridad upang lubusin at tugisin ang pinagtataguan ni Ecleo Jr. Hindi umano ito naging madali dahil tumambad sa mga otoridad ang mga armadong tauhan ni Ecleo na mayroong matataas na kalibre ng mga baril. Nagpaulan ng bala ang mga tauhan ni Ecleo at upang protektahan ng mga otoridad ang kanilang mga sarili laban sa pag-atake, gumanti sila at ang sagupaan ay tumagal ng halos 3 oras. Matapos ang labanan, tumambad ang 19 na katawan ng wala ng buhay, kabilang na ang 16 na kasapi ng PBMA, 2 otoridad at 1 sibilyan. Sa kabilang banda, isang kaganapan pa ang nangyari kung saan minasaker umano ang pamilya at kapatid ni Alona na naging dahilan kung bakit agad na binawian ng buhay ang magulang at mga kapatid nito. Ang isa naman, bagaman nagawa pang isugod sa ospital, ay binawian din naman ng buhay. Agad na rumesponde sa pinangyarihan ng insidente ang mga otoridad at naabutan nila doon ang sinasabing suspect. Kanila itong natimbog at nakilala nila ito sa pamamaril na si Gumulon na kasapi rin ng PBMA. Sa isinagawang investigasyon, napag-alaman na ang dahilan sa pangyayari ay nang matapos umanong magdeklara ng all-out war si Ecleo Jr. laban sa mga taong kumakalaban sa kanya. Dahil sa deklarasyon umano ni Ecleo
agad na sumugod ang mga kasapi ng grupo na PBMA sa tahanan ng mga Bacolod at nagpaula ng mga ito ng bala na siya namang tumapos sa nasabing pamilya ni Alona. Hindi rin nagtagal, sumuko si Ecleo sa mga otoridad sa Maynila, ngunit pinadala ito sa Cebu upang doon harapin ang mga kasong isinampa sa kanya, kabilang na ang kasong parricide, illegal possession of firearms at paggamit ng illegal na droga. Sa kabila naman ng mga ito, ang taong ding iyon, ang kasong murder na isinampa sa kanya ay tila naantala rin dahil sa kakulangan ng mga ebidensya na mayroon ang mga otoridad. Taong 2004, habang nakapiit ito sa Cebu City Jail, nabigyan ito ng pagkakataong magbayad ng piyansa na nagkakahalaga ng 1 milyong piso na siyang ikinagalit ng pamilya ni Bacolod dahil tila mahina umano ang pag-usad ng kaso. Paglipas ng mga taon, mas naging patong-patong pa ang mga kasong kinaharap ni Ecleo, ngunit hinatulan man siya ng habang buhay na pagkakabilanggo. Siya ay nakatakas at nagtago na. Agad na naglabas ng 2 milyon na pabuya upang mahanap si Ecleo Jr. Sa paglipas ng 1 dekadang pagtatago, ika-30 ng Hulyo taon 2020, kulungan din ang kinahantungan niya. Sa ilang buwan ng kanyang pagkakabilanggo, siya ay pumanaw sa selda sa edad na 61 dahil sa sakit sa puso. Tadtad man siya ng ebidensya na nagsasabing sangkot siya sa nangyari kay Alona, naging matigas at ito'y itinanggi pa rin niya hanggang sa araw ng kanyang pagpanaw. Maraming bagay ang nagiging dahilan kung bakit nagbabago ang isang tao. Sa kaso ni Ruben Ecleo Jr., ang kanyang tinaglay na kapangyarihan ang tila naging dahilan niya. Hindi niya nagamit sa tama ang pagkakataon sana niyang mamuno. Sa halip, ginamit niya ito sa mga iligalidad na sa huli ay humantong din upang maranasan niya ang parusang nararapat sa mga ginawa niya. Ang pagkakabilanggo niya ay hindi masasabing hustisya para sa pamilya Bacolod dahil ilang miyembro ang nabuwis mula sa pamilya nila. Sa pagpanaw niya ng wala pang ilang taon mula nang mabilanggo ay isang patunay na hindi natutulog ang Diyos para sa paglalakbay ng isang halang ang kaluluwa tulad ni Ruben Ecleo. Sa impyerno ay mapaaga at mabigyan ang bawat pamilya na sinira niya ng inaasam nilang hustisya. So ngayon, alam mo na ha?